Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Sa araw na ito ay ito po yung pangalawang araw ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pangalawang araw ng paggunita po natin ng kanyang kamatayan. Dahil ang eksaktong kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po araw ng Biyernes, kundi araw po ng Miyerkules, mga ginigiliw. Miyerkules po ng hapon. Kasi tatlong araw po tatlong araw ang sinabi niya. Kasi kung ngayon ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, so ibig sabihin isang araw lang. Oo, parang dalawang araw lang, di ba? Oh, parang ganun lang yung computation po natin, which is wrong. Mali po yung computation po natin, mga ginigiliw. Nangyari po ang kanyang kamatayan sa hapon ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at ang Linggo, iyon ang pangatlong araw ng kanyang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. So sa araw na ito, para po sa ating kalaman, hindi po Biyernes ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, kundi sa araw ng Miyerkules ng hapon, nung siya ay ipinako sa krus, mga ginigiliw. Ano nga ba ang hiwaga na nakabalot, mga ginigiliw, sa kanyang pagkapako sa krus, mga ginigiliw, no? Yung dahilan ng kanyang pagkapako sa krus, mga ginigiliw, ay iyon ay upang ibigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Kasi kung hindi po ipinako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus at hindi siya mamatay, mga ginigiliw, hanggang ngayon, mga ginigiliw, tayo na alam nyo, impyerno pa rin sana tayo ngayon na tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Nasa atin pa rin sana ang sumpa ng kasalanan, no? Nasa atin pa rin sana ang sumpa ng kasalanan kung hindi po ipinako ang ating Panginoong Hesukristo at namatay at muling nabuhay. So yung kanyang pagkapako sa krus, iyon ay pag-asa para sa atin, no? Upang tayo ay sumampalataya sa kanya, no? Sumampalataya tayo sa anak ng Diyos, mga ginigiliw, upang yung pananampalataya na yon magbubunga yon ng muling pagkabuhay. So ibig sabihin, pag sumasampalataya tayo sa anak na naipako sa krus, kung ano yung kanyang karanasan, mga ginigiliw, yung kanyang muling pagkabuhay, mararanasan din po natin ang muling pagkabuhay, mga ginigiliw, no? Yun po ang ipagkakalob sa atin na nakipag-isa at sumampalataya sa kanyang anak, mga ginigiliw. Ano? Kaya nga po siya tinawag na anak. Ano? Alam niyo po kung ang kadahilanan kung bakit siya tinawag na anak ng tao? Dahil yung Espiritu ng Diyos ay naging tao, mga ginigiliw. Kaya yung kalikasan ng Diyos, mga ginigiliw, yung kanyang kalikasan bilang Diyos, ipinakita mismo sa pamamagitan ng ehemplo ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ipinakita niya yung kalikasan ng Diyos nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan kung bakit inialay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, no? Yun ang kadahilanan, no? Kaya alam niyo kung hindi naging tao ang Panginoon, no?
hanggang ngayon, sinasabi ko sa inyo, nasa atin pa rin ang sumpa ng kasalanan. Salamat dahil may Kristo, no? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, no? Sino bang makikinabang sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Yung mga kumikilala lamang at sumampalataya. So yun lamang po. I hope you are being encouraged, no? Hello Joy, anak. Good morning kay Ate Ludi at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo mga ginigiliw, no? Magandang umaga po. God bless everyone. Maraming salamat po. God bless you po.